Let's go to a sample problem regarding heat. Okay. So how much heat is required to raise the temperature of 90 grams of oxalic acid, whose heat capacity is 0.0511 kilojoule per gram degree Celsius, and with the temperature rising from 25 to 79.6 degrees Celsius. So let's first lista natin yung given. Wait. Ito, lista natin yung given. So meron tayong mass. Oh, sorry. Meron tayong mass na 90 grams. Meron tayong heat capacity na specific heat capacity na 0.0511. And then meron tayong delta T na 79.6 minus 25. And this should be equal to 54.6 degrees Celsius. Ngayon, let us recall yung formula. Q is equal to mCp delta T. Okay? So ngayon, for this, plug and play, papasok na lang natin sila sa equation, di ba? 90 grams, 0.0511 kilojoule per gram degree Celsius. And then delta T natin ay 54.6 degrees Celsius. And this should be 251.1 kilojoules. So this is the answer to that. And then let us try to solve a similar problem to this one. Another problem which is very similar. May mga binago lang na konti. So ito, how much heat is required to raise the temperature of 90 grams of oxalic acid in a bomb calorimeter whose heat capacity is 4.60 kilojoule per degree Celsius and causes a temperature rise from 25 to 79.6. So, lista natin yung given. Given tayo ng mass na 19.0 grams uli. Yung heat capacity natin ay 4.60 kilojoule per degree Celsius. And then, meron tayong delta T uli na 54.6. Katulad lang din, parehas lang din sa kanina. Okay? Ngayon, let's try employing yung formula na nandun sa slides. Q is equal to mCp delta T. Okay? Kapag tinry natin to, 90 grams, 4.60 kilojoule per degree Celsius, and then 54.6 degrees Celsius. Is this, tama ba tong equation na to? Tama ba siya? Ngayon, if sinagot nyong tama siya, it's actually no. It's wrong. Kasi, if kinancel natin tong units na to, ang units natin in the end ay kilojoule times gram. Okay? Ang units dapat ng heat natin by the end dapat ay joule lang or kilojoule. Wala kang kasamang gram, wala kang kasamang degree Celsius. Okay? So, mali to. This is the incorrect form ng equation na ginamit.
Ang formula dapat dito ay Q is equal to Cp delta T lang. Wala nang mass. Walang bearing ang mass. Okay? And walang bearing ang mass dito kasi actually, ang heat capacity na tinutukoy dito is sa calorimeter. So, kunwari, ganito lang siya. Ito yung system natin, yung liquid, na yung andyan na squiggly or yung matingkad. Ibahin ko na lang ng kulay. Okay? So, yung red ay yung system natin, yung blue ay yung container. So, yung dito sa problem na to, ah ang tinutukoy niyang heat capacity dito ay yung heat capacity ng calorimeter or heat capacity netong container. Something like that. Parang ganun siya. Ayun yung heat capacity na yan, yung tinutukoy na heat capacity dyan. Doon sa problem kanina, ang tinutukoy na heat capacity ay heat capacity ng system natin. Okay? Or nung oxalic acid. Okay? So, nag-iiba yung formula, I guess. Yes, nag-iiba yung formula depende sa kung ano yung units na binibigay na, na yung units ng heat capacity. And kung ano yung tinutukoy na kung kanino yung tinutukoy na heat capacity. Kung dun ba sa system natin or dun sa container containing the system. So, kung CPDT to, CP delta T, rather, sorry. So, wala na tong mass. Hindi nalalagyan ng mass to. So, this is just 4.6 times 54.6. Hindi ko nalalagay yung units. Pero, lagay nyo pa rin pag magsusubukin kayo. So, ang sagot dito ay 251 kilojoules. This is the same as yung sagot kanina na 251. So, this 251.1. Although for this one, 251.2. Kasi 251.16. Meron lang konting discrepancy probably dahil sa problem mismo. Pero yun. Again, dito sa sample problems na to, ang naging important part lang is yung difference na ginagawa ng formula na ginagamit natin sa kung ano yung units ng heat capacity. Again, ang formula Q is equal to MC P delta T if joules per gram degree Celsius yung units ng CP. Q is equal to C P delta T if ang units ay joules per degree Celsius. Okay? Yun lang for this sample problem.